Good day, everyone, and welcome to Good Vibes with Momshi Paula. I'm Dr. Michael Paula. I'm a DSWD accredited marriage counselor and a certified Prepare Enrich program developed by Dr. David Olson and his colleagues at University of Minnesota, USA. So, as a marriage counselor, ito yung isang tip ko sa inyo. In marriage, communication is very important. So, what is a required communication style in marriage? So, it should be open and effective communication. So, in communication, it requires listening and understanding with what your partner is trying to say. So, try to understand the content of what your partner is trying to say. So, it is best to learn in open, honest, and non-confrontational environment. So, if you want to try to say something to your partner, um, siguro imbitahan mo muna siyang pumunta sa isang lugar na tahimik, na walang masyadong tao. Kapag may mga anak na kayo, pumunta kayo sa isang lugar sa bahay ninyo na hindi mo na sila makakapunta or have your own room for that. But never kayo mag-aaway sa inyong bedroom. Kasi that's very sacred place for you. So kung gusto niyo magtapon ng mga basura niyo sa bawat isa, pumunta kayo sa inyong comfort room. Doon niyo itapon yung lahat ng mga masasakit na bagay pag gusto niyo magbatuhan ng mga masasakit na salita sa bawat isa. Pero I'm not encouraging you to do that instead. Use a non-confrontational at the same time peaceful manners, no? Yung pag nag-uusap kayo, talagang usap na may respeto sa bawat isa. So if you try to say something, sabihin mo na agad sa partner mo what you're expecting. So example, you're you just came from work. Gusto mo na makapagpahinga at dahil stress ka. Sabihin mo sa partner mo, babe, I'm tired for a moment. Pwede pa tayo mag-usap later on pag nakapagpahinga na tayo. And you tell your partner directly kung ano talaga yung gusto mong sabihin. Is something about your work, is something about anything else that you need to talk to. Pag hindi pa talaga the right time for you to talk, then set a time schedule. Yes, kahit mag-asawa na kayo, pwede naman talaga na mag-set kayo ng schedule. Pag especially, ito yung mga bagay na pag-uusapan ninyo na kailangan talaga ng major decision. When that happens, na kailangan talaga ng major decisions, pag-usapan niyo yun sa isang panahon, oras, time na talaga pareho kayo ay okay, parehong relax yung mind ninyo. That you can able to contribute to each of, no? Pag nag-uusap kayo. So when something about investment or something about migrating, major decision yan. Big decision making yung kailangan dyan. So pag ganun, kailangan mo na ng conditioning of the mind. Yung, sabihin mo muna sa partner mo, babe, sa weekend, pwede ba tayo mag-usap? Because I have this idea. I have learned some idea of migration, of yan, but I want to try and to study it first. Then we'll talk about it on the weekend. Ganon. Kasi, tayo mga babae, lalo pa, may mga time tayo na pag may gusto tayong sabihin. And then, yung partner natin parang wala lang. What? Ano yan? Siyempre, they're in the process of, hindi pa nila talaga alam kung anong exactly what we want to hear from them or ano in-expect natin na isasagot nila sa atin. Kaya may mga time talaga na tahimik pa lang yan. Kasi bago pa lang yung idea na sinasabi mo. So, kailangan talaga ng conditioning dyan. Hindi basta-basta natin isisingit yung mga bagay na very major na para sa kanila. And then what? Try to listen. Whenever your partner is trying to tell you something, just listen first. What's the problem kasi dyan? Kaya hindi tayo nakapag-response or hindi tayo nakikinig sa ating partner is because nagpa-process sa mind natin o ano i-response natin. Yun yung nagpa-process sa mind natin. Kaya hindi tayo nagpo-focus doon sa sinasabi ng partner natin. So what you need to do is just stop for a while, stop what you're doing, and listen to your partner eye to eye. Eye contact. Or at least, ma-feel ng partner mo na you're sincere, focus ka sa kanya pag siya ay nagsasalita. Ganon. No distractions, no cellphone.
isang tabi or itabi niyo muna yung mga laptops ninyo or anything in front of you and then just listen to each other. In listening, it requires understanding. Pwede magkaiba kayo ng perception. You have different meaning, no? Iba yung perception ninyo sa mga language that you use. Although you're using English or you're using Tagalog, but then magkaiba yung perception nyo dun sa words na yun. Iba yung meaning sa inyo. So, tayo sa mga babae, it's more of our feelings. Para sa mga lalaki naman, it's more about, they're based on their thinking, kung paano sila magsalita. Tayo, mga babae, may mga time talaga na we speak what we feel. Sa kanila, they speak according to what they think. So, in communication, it's very important na i-assess mo din yung partner, no? Pag nagsasalita siya, yung kanyang mga non-verbal cues, ito yung mga facial expression niya, yung gesture niya, yung posture niya, while he's trying to say something. Because the words itself is only 7% of the communication, mas malaki pa rin talaga yung non-verbal cues, yung 55% of the communication. So, hindi lahat ng pag-uusap ay naayon lang sa words, di ba? Mayroon tayong tinatawag din na non-verbal communication. Yung kahit hindi na kasi nagsasalita, kahit walang words na lumalabas sa bibig ninyo, but simply just ano, di ba, eye contact, no? Titingnan mo yung partner mo, alam niya na eh. At saka, you can also say, just read my lips. At saka pwede makuha ka sa isang tingin. 'Di ba? Mga babae talaga. They're more of the facial expression eh. Malayo pa lang, yung husband mo, wala pa sa gate nyo, alam niya nang galit na galit ka because of your facial expression. Pero mga lalaki, they're not into facial expression. Yung mga lalaki, ang mga husbands natin, they're more of the gestures. Sila naman, malalaman natin silang galit. Pag, di pa na yung mga kanilang kinikilos, mga unusual things na hindi naman siya tahimik dati, pero ngayon, ba't para siyang tahimik? Parang gusto niya mag-isa, tapos lalabas siya, mag-isa, nagpapahaming, nagpapalamig. Pag ganon, they're into some situation. Meron silang mga challenging situation wherein they don't want their partner to be involved. They would rather settle it on their own. Ganun yung mga lalaki pag nagsisettle sila ng kanilang problema. As long as they can control and manage their problem, kakayanin nila mag-isa yan. Ayaw tayo ma-involve dyan. Pero the moment na doon na sila ng problema na hindi na talaga nila kaya, that's the only way na makingi sila ng tulong sa kanilang partner, sa wife. But then, sa mga norm talaga ng mga lalaki, they don't want because they are problem solver. On their own, they can fix it. Pero tayong mga babae, we're very vocal. Whenever we have problems, vocal talaga tayo. Kaya we want someone or partner to have listening ears. We want them to listen to us. Just want them to listen. Na, pag ganun, sabihan mo na agad yung partner mo. Ano lang talaga yung gusto mo? Na gusto mo lang mapakinggan ka muna. Example, ito. Babe, I have something. I feel sad. But I want you to just please listen to me first. I will just to vent out something. At please, wag ka muna magbigay ng solution. Because you know what? Men have the tendencies of giving you a, a permanent solution to your temporary problem. Yung bang kahit yung problema mo is just for just a moment na you just feel sad because of what happened, no, sa workplace mo, then for them, bibigyan ka nila ng permanent solution. Alam niyo ano? Pag narinig kang sinasabi na pagod ka sa trabaho mo, ano sasabihin nila? Pagod ka na pala dyan sa trabaho, mag-resign ka na lang. Yeah, that's the tendencies of men because they're problem solver. The moment that they entered into marriage, their families are his responsibilities na. So whatever happens talaga sa inyo, feeling nila it's their fault pag hindi nila naibibigay lahat ng suporta. So para hindi ma-misinterpret ng partner mo yon is you use the assertive statement like, I feel like, this is just me, babe, ito lang nararamdaman ko, this is not something about you, I feel like this and this and this. Ganun lang. Para hindi niya ma-feel na biniblame mo siya. Okay? So I hope nakatulong itong tips ko sa inyo. And thank you so much for listening.